May mga responsibilidad na kusang dumarating sa oras na hindi natin inaasahan. Minsan, para kang biglang hinahagi sa gitna ng isang sitwasyong wala kang kaalam-alam kung paano ito haharapin. Nakakagulat, nakakatakot, lalo na kung may kasamang panganib ang bawat desisyong kailangan mong gawin. Pero paano kung bukod sa matinding pagsubok, ikaw ay bata pa lamang, walang sapat na karanasan, walang gaanong alam sa mundo? Paano kung pilit na ipinapasan sa iyo ang isang bagay na mas mabigat pa kaysa kaya mong buhatin? Mystery, isa po akong tahimik na tagapakinig ng inyong channel. Hindi man po ako nakakapag-iwan ng komento, lagi naman akong nakatutok sa bawat kwento na binabasa ninyo. Sobra po kasi akong nakaka-relate sa mga storyang ibinabahagi mo. At ngayon, naisip ko na marahil panahon na para ibahagi ko naman ang sarili kong karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ryan at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Ayos yung laro mo kanina, pre ah. Naman, lagi namang maayos ang laro ko ah. Hindi rin. Nung mga nakaraang buwan nung kayo pa ni Leslie, ang pangit ng laro mo. Bihira ka kasing makasama sa amin noon. Sus, pinaalala mo pa yun. Ang tagal na nun ah. Bakit? Mahal mo pa ata kaya ayaw mong pag-usapan. Mahal, mag-iisang taon na mula nung naghiwalay kami noon ano. Hindi ko na nga maalala pangalan nun Talaga lang O siya sige, dito na ako. O teka, akala ko magiinom pa tayo. Ano ka ba? Hindi ako pwede. May pasok pa ako bukas. Ano ba yan? Istorbo naman yung pasok mo. Wala akong kainuman. Paano yan? Pasensya na. Siyempre, mas prioridad ko yung trabaho. Ikaw, wala ka bang balak mag-apply? Kawawa naman yung nanay mo. Maghahanap naman ako. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon? Kailan? Pre, tandaan mo, tumatanda na rin ang nanay mo. Sabi mo, papasok ka pa ng kolehiyo. Paano yun? Mula nang mamatay yung tatay mo, wala na siyang ginawa kundi magtrabaho. Masyado ka namang seryoso dyan. O sige na nga, umuwi ka na. Todo sermon kay, daig mo pa si nanay. Kagagaling lang namin noon ni Bok sa basketball. 17 anyos lang kami pareho, bagong tapos sa ika-4 na taon sa high school. Hindi agad kami nakapagkolehiyo, pero magkaiba ang landas na tinahak namin matapos nun. Si Bok po, nagsikap agad at pumasok bilang helper sa isang talyer. Hindi man kalakihan ang kanyang kita, maipagmamalaki niya na natutulungan niya ang kanyang pamilya. Responsable, masinop at seryosong tao si Bok kahit sabay lang kaming nagbinata. Ako naman mystery, kabaligtaran. Isang hamak na tambay lamang. Mas gusto kong maglaro ng basketball, uminom kapag may pera at magpuyat sa walang kabuluhang inuman kasama ng tropa. Palagi kong dinadahilan na malapit na, maghahanap pa lang ako ng trabaho. Pero ang totoo, wala po akong direksyon sa buhay. Kahit si nanay, halos hindi na alam kung paano kami makakaahon. Lalo pa mula nang mawala si tatay, siya na lang mag-isa ang kumakayod para sa amin. Pero dahil sa mababaw kong pag-iisip noon, natiis kong wala akong ginagawa. Naatim kong magpakasaya kahit alam kong hirap na si nanay. Sa bawat lakad namin pauwi ni Bok, ramdam ko ang kaibahan namin. Siya, unti-unting lumalakad papunta sa maayos na kinabukasan. Samantalang ako, paikot-ikot pa rin sa isang bukas na walang kasiguraduhan. Pagdating ko ng bahay,
nadatnan ko si nanay na nagliligpit ng kanyang pinagkainan. 8:30 na kasi noon. Ako naman, gutom na dahil hindi pa naghahapunan at pagod sa paglalaro ng basketball. Nay, anong ulam? Biling ulam lang, barbecue. O hayan, kumain ka na. Uy, ayos! Paborito ko yan! Tuwang-tuwa akong nagsandok ng kanin. Dahil katabi lang ang lababo, napansin ko ang pinagkainan ni nanay. Hindi naman barbecue ang kinain niya dahil walang basyong barbecue stick. Hanggang sa nakita ko ang isang balat ng itlog sa gilid. Alam ko, itlog lang ang kinain niya. Mystery, aaminin ko, nakakaramdam naman ako ng pagkakonsensya noon. Tahimik lang akong kumain. Tinira ko pa nga yung isa para may makain si nanay kinabukasan. Gagabihin ako bukas, Ryan. Maaga akong aalis dahil magwawalis kami sa plaza. Pagkatapos noon dederecho na ako sa patahian. Sa gabi naman, pupunta ako sa bahay ni Ma'am Luz Biminda. Magnininang daw siya sa kasal. Gusto niyang magpatahi sa akin ng gown. Si nanay po, Mystery, ay nagtatrabaho sa isang patahian. Pero rumarakit pa rin siya kapag may gustong magpatahi sa kanya. At tulad nga po ng sinabi niya, sumasideline din siya paminsan-minsan bilang tagalinis tuwing umaga. Marami kasi siyang kakilala kaya madalas siyang naaalukan ng iba't ibang racket. Sige Nay, ingat po kayo bukas. Gumising ka ng maaga, magsaing ka at iluto mo yung longganisa na nasa rep. Kahit anong oras naman Nay, pwede akong kumain. Hindi, masanay ka na kumilos ng maaga, Ryan. Tumatanda ka na. Paano na kung mawala ako? Anong mangyayari sa'yo? Nay naman, paano kayo mawawala? Kabisado nyo nga yung bawat sulok ng lugar natin. Kahit nga kabilang ibayo, kabisado nyo Hoy, huwag kang pilosopo. Alam kong naiintindihan mo ang sinasabi ko. Ikaw pa, hindi ka ba maghahanap ng eskwelahan para sa kolehiyo? Nay, alam mo naman na wala tayong pera. Mag-aaral pa ba ako? Hirap na nga kayo sa pagtatrabaho Ayoko nang dagdagan yung problema nyo. Hindi ba't pwede ka namang maging scholar? Malaki ang mababawa sa gastusin kung sakali. Alam nyo namang hindi ako ganun katalino Nay. Scholar pa kaya? Ano naman ang balak mo? Ganyan ka na lang ba? Hindi kita pinipilit magtrabaho, anak. Pero kung hindi ka magpapatuloy sa pag-aaral, kailangan may pagkaabalahan ka rin na kapaki-pakinabang. Hindi yung puro tambay ka lang. O siya, matulog na tayo at maaga pa akong gigising bukas. Kinabukasan pagising ko, wala na nga si nanay. Maaga nga siyang pumasok para magtrabaho. Ako naman po, nakahilata pa sa papag, nag-iinat at ang bigat-bigat pa ng katawan. Mag-aalas 9 na noon, pero para sa akin, maaga pa yon para bumangon. Habang nakapikit ako, biglang may kumatok sa pinto. Ayoko sanang pansinin, pero sunod-sunod at halatang hindi titigil hanggat hindi ko pinagbubuksan. Ano ba yan? Sino ba naman tong istorbo na to? Dahan-dahan akong tumayo, pinagmamasdan pa ang magulong paligid ng bahay bago lumapit sa pinto. Pagkabukas ko, doon ako napatigil. Halos matulala ako, Mystery, kasi ang bumungad sa akin, si Leslie, ang dati kong kasintahan. 10 buwan na kaming hiwalay. At sa lahat ng maaaring dumating sa pintuan namin, siya ang pinakahuling tao na inaasahan kong makita. Pero Mystery, maganda pa rin siya, gaya ng dati. Medyo tumaba nga lang ng kaunti pero halos hindi naman halata. At para sa akin, mas bumagay pa nga ang hubog ng mukha niya. Nakapusod ang buhok niya, yung estilo na gustong gusto ko noon. Kasi lumilitaw ang mga baby hair niya sa gilid ng pisngi. Para bang hindi nagbago ang epekto niya sa akin. Pero isang bagay sa kanya ang hindi ko maialis ang tingin ko.
ang bitbit niya. Mystery, may bitbit siyang isang sanggol. Mahimbing na natutulog ito sa kanyang mga bisig. Balot na balot ng lampin, maputi at may mahahabang pilik mata. Leslie, anong ginagawa mo rito? Parang nakakita ka ng multo ah. At saka, hindi na ba ako welcome dito? Hindi naman sa ganun. Pero nabigla lang ako kasi… Kasi matagal na tayong hiwalay. Si nanay mo, nandyan ba? Wala eh. Maagang pumasok sa trabaho. Halika, pasok ka muna. Akala ko hindi mo kami papapasukin eh. Medyo nangangawit na kasi ako. Pinapasok ko si Leslie at pinaupo sa sofa habang hawak niya ang bata. Ako naman, hindi mapakali na tumabi sa kanya. Ilang ulit akong napatingin sa sanggol hanggang sa hindi ko na napigilang magtanong pa. Leslie, bakit may kasama kang baby? Ano mo siya? Anak ko to, Ryan. Ha? Anak mo? Kailan ka pa nanganak? Grabe. Oo, grabe no. Kahit ako, hindi rin ako makapaniwala. Ang bilis ng panahon. 3 buwan na agad siya. 3 buwan? Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig. 3 buwan na ang bata. May posibilidad ba na anak ko siya? Ewan ko, Mystery, kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko ng mga oras na yun. Oo, Ryan, 3 buwan na siya mula nung ipanganak ko. Ang totoo niyan, 2 buwan na pala akong buntis nung magkahiwalay tayo. Ryan, ikaw ang ama ng batang to. Ha? Ano ka ba, Leslie? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Ryan. Huli na nang malaman kong nagdadalang tao ako at hindi ko na nasabi sa'yo kasi naghiwalay na tayo. At oo, hindi ko na rin pinilit na magbalikan tayo noon kahit buntis na ako. Teka, sandali lang. Paano naman ako makakasiguro? Baka… Mystery, isang malakas na sampal ang dumapo sa bibig ko. Napahawak ako sa sakit at natigilan. Ryan, hindi ako ganong klaseng babae. Ikaw lang ang minahal ko noon at sa'yo ko lang pinagkatiwala ang sarili ko. Alam mo yan, kaya wag mo kong pagdududahan. Wala akong naisagot noon. Alam ko naman, may pagkakamali rin ako at aminado ako na may nangyari sa amin noon. Natahimik kami parehas noon at tanging iyak lang ng sanggol ang naririnig namin, Mystery. Tinignan ko ang bata, ang ilong, ang hugis ng muka, pati ang kanyang mata. Halos kopyang-kopya ko. Doon ko naramdaman ang bigat at lalo akong hindi makapagsalita. Leslie, pasensya ka na kung hindi ako agad naniwala. Nagulat lang talaga ako. Hindi ko kasi talaga inaasahan to eh. Pasensya ka na rin kung sobra akong nadala ng emosyon ko. Dapat inintindi kita dahil nakakabigla naman talaga yung binalita ko sa'yo. Pasensya ka na rin kasi wala ako sa tabi mo nung pinanganak mo yung bata. Ano nga palang pangalan niya? Riley. Riley yung pinangalan ko sa kanya. At gusto kong makilala mo sana siya. Karapatan mo yun, Ryan. Riley? Parang pinaghalong Ryan at Leslie. Ang ganda ng pangalan ha? Oo, tama ka. Nga pala, pwede bang makahingi ng tubig? Pasensya ka na ha. Kanina pa kasi ako nauuhaw. Oo naman. Ako pa nga ang dapat humingi ng pasensya sa'yo kasi hindi man lang kita naalo kanina. Sandali lang ha. Kukuha lang ako. Tumayo agad ako at naglakad papunta sa kusina. Binuksan ko ang ref, kumuha ng malamig na tubig. Pero habang hawak ko ang baso, pumasok sa isip ko ang bigat ng lahat. Wala akong trabaho. Tambay lang ako. At heto, sa isang iglap, ama na pala ako. Paano kung humingi siya ng sustento? Anong mabibigay ko? Hawak ko ang pitsil ng tubig at isang baso. Bumalik ako sa sala. Pero pagdating ko, napatigil ako. Mystery. Wala na si Leslie. Nakaawang pa ang pinto. Senyales na lumabas siyang nagmamadali. Naiwan lang sa sofa ang sanggol
mahimbing na natutulog. Doon ako nanginig, Mystery. Doon ko ramdam ang bigat ng katotohanan. Umalis si Leslie at iniwan niya sa akin ang bata. Leslie, nasan ka? Bakit ka umalis? Ano ba yan? Anong gagawin ko sa iyong bata ka? Nanay ko po, paano na to? Tinitigan ko ang bata habang mahimbing itong natutulog sa sofa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Sobrang nabigla ako sa lahat ng nangyari ngayong umaga. Mystery, kahapon lang, basketball lang ang iniisip ko. Tapos ngayon, may anak na ako. Paano ko ipapaliwanag to sa nanay ko? Agad akong tumayo at tumakbo papunta sa tindahang malapit sa amin. Noong panahong pong yun, hindi pa lahat ng tao ay mayroong cellphone. Ang pinakamabilis lang na paraan ng komunikasyon ay telepono. Kaya doon, tumawag ako sa patahihang pinagtatrabahuhan ni nanay. At nang marinig ko ang tinig niya, kahit papaano, kumalma ako. Kasi kanina, pakiramdam ko, mag-isa lang talaga ako sa mundo. Hello? Hello, Nay. Oh, Ryan, napatawag ka. May nangyari ba sa'yo? Wala naman po, Nay. Bakit ka tumawag? Huwag mong sabihing nasabit ka sa gulo. Nabarangay ka ba o nasa presinto? Magsabi kang damuho ka. Hindi ho, Nay. Grabe ka naman. Kahit tambay lang ako, hindi naman ako pumapasok sa gulo. Ay, ako, mabuti naman kung ganon. Bakit ka nga tumawag? Nay, ano eh? Ano? Sabihin mo. Tanong ko lang po, Nay. Nung sanggol ba ako, paano niyo ba ako inalagaan? Ano? Ay nako, yan lang ba ang itinawag mo? Hinintay mo na lang sana akong makauwi. Basta, Nay, sagutin mo na lang po. Ay nako kang bata ka. O siya, nung sanggol ka, syempre, papadedehin ka. Pero bawal ang tubig. Tapos, patutulugin, padidighagin, palilikuan, papalitan ng diaper. Mga karaniwang ginagawa ng magulang sa anak nila. Lalo na sa sanggol dahil hindi pa sila marunong kumilos mag-isa. Ang dami naman, Nay. Grabe, paano niyo nagagawa lahat ng yun? Pag naging magulang ka na, doon mo malalaman. Bakit mo ba kasi naitanong yung mga ganyang bagay? Basta, Nay. Sige, salamat po. Ingat kayo mamaya pag uwi, ha? Nagpaalam na nga ako kay nanay at dali-dali ring umuwi. Pero Mystery, bago pa man ako makarating sa bahay namin, narinig ko na ang malakas na iyak ni Riley. At pagbukas ko ng pinto, gulat na gulat ako sa nadatnan ko. Mystery, nasa sahig si Riley. May bukol sa ulo at may pasa na rin. Nalaglag sa sahig ang anak ko. Dali-dali ko siyang binuhat. Nanginginig pa ang mga kamay ko at agad ko siyang inilapag sa papag. Ang bahay po kasi namin, Mystery, bungalow lang, pero may dibisyon ang kwarto at kusina, kaya naman mabilis ko lang siyang nailagay doon. Tarantang-taranta ako, Mystery. Hindi ko alam ang gagawin. Umiiyak ng todo si Riley at ramdam ko sa tindi ng hagulgol niya na talagang nasasaktan siya. Nanginginig ako sa kaba. Hindi ko alam kung dadalhin ko ba siya sa ospital o klinik. Pero agad pumasok sa isip ko, ano yung ibabayad ko ron? Wala akong pera. Naisipan ko ring humingi ng tulong sa kapitbahay. Pero nahihiya ako. Paano kung husgahan nila ako? O kaya naman, baka wala rin naman silang maitulong. Tawagan ko kaya si Leslie. Baka alam niya yung gagawin. Pero bigla kong naalala, hindi ko naman kabisado ang numero ng bahay nila. Kasi kahit kailan, hindi naman talaga ako tumatawag sa kanila. Mas lalo akong nataranta. Para na akong maiiyak sa ines sa sarili ko. Saglit ko lang iniwan ng bata tapos napahamak agad siya. Ano bang klaseng ama ko? Yun ang nasa isip ko. Lumabas ako ng kwarto at halos mabunggo ang pinto sa pagmamadali. Dumiretso ako sa kusina.
Kumuha ng maliit na palanggana, nilagyan ito ng tubig at pinuno ng yelo. Yun lang kasi ang alam ko, Misteri. Noon, kapag may pilay o pasa kami dahil sa basketball, iiyelo lang namin ang lunas. Siguro sapat na to. Sana lang makatulong. Pagbalik ko, lumapit agad ako kay Riley. Basang-basa na ng luha ang kanyang muka. Namumula ang mga mata sa kaiiyak. Ako naman, halos mabasag ang dibdib ko sa awa sa kanya. Hinanap ko agad ang bukol sa ulo niya para mapahira ng malamig na basahan. Nanginginig pa ang kamay ko habang pinipiga ang bimpo. Pero Misteri, para akong namalik mata. Nawala ang bukol sa ulo niya. Parang hindi siya nahulog o nasaktan kanina. Napahinto ako at natulala. Dahan-dahan kong hinaplos ang noo niya. Hinanap kung saan tumama. Pero makinis na ulit ang kanyang balat. Walang kahit anong bakas ng bukol o pasa. Dahan-dahan ko siyang binuhat at hinele hanggang sa unti-unti siyang tumahan. Pilit kong iniisip kung namalikmata lang ba ako kanina. Pero sigurado ako sa sahig ko siya kinarga. Napatitig ako muli sa kanya. Gising siya pero kalmado na. Baby, ano bang nangyari sa'yo kanina? Pinakaba mo naman ako ng sobra. Ay naku, matulog ka na muna. Mamaya, papadidihin kita ha. At saka, huwag ka kasing malikot. Huwag mo nang ulitin yung ginawa mo kanina ha. Hindi ko naman inaasahan na mapapatulog ko siya ilang minuto lang ang nakalipas. Dahan-dahan ko siyang nilapag sa papag at pinalibutan ng mga unan para siguraduhing hindi na siya malalaglag. Matapos noon, isa-isa kong inayos ang mga gamit niya. Nilabas ko ang bote at ang lata ng gatas na nasa bag na naiwan din ni Leslie. Binasa ko kung paano ang tamang pagtimpla at sinunod iyon para mapadede ko na siya. Nang magising siya, agad ko nga siyang pinadede dahil alam kong gutom na siya. Nagpapasalamat ako na wala na talaga yung bukol niya. Pero takang-taka pa rin ako kung paano gumaling yun ng ganong kabilis. O baka naman nagkamali lang ako ng tingin. Sa mga oras na yon, nakahinga na ako ng maluwag kahit papaano. Bawat oras na nakakaraos naman ako sa pag-aalaga sa bata, masaya na ako. Pero sa utak ko, umaasa akong babalikan siya ulit ni Leslie dahil hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag kay nanay. Pero dumating na ang gabi, wala pa ring Leslie na bumabalik. Si nanay na ang inihahanda ko ang pagdating, Misteri. Alam kong masasaktan siya kapag nalaman niya ito at paniguradong lalo siyang mahihirapan sa pagtatrabaho. Dumating si nanay pasado 9:00 ng gabi. Medyo pawisan pa at halatang pagod sa trabaho. Una siyang dumiretso sa kusina. Rinig ko pa ang kaluskos ng baso at ang lagok niya ng tubig. Ako naman, Misteri, para akong estatwa sa loob ng kwarto. Pawis na pawis at kabadong-kabado. Pakiramdam ko parang habang buhay ang paghihintay bago siya pumasok. Hanggang sa ayun na nga, pumasok siya ng kwarto at natigilan siya. Nakita niya agad ang sanggol na mahimbing na natutulog sa papag. Ryan! Ano ito? Saan ang galing ang batang yan? Nay, kasi Magsalita ka nga ng maayos. Hala sige, ipaliwanag mo. Si Leslie po kasi, naalala niyo po ba yung dating kasintahan ko? Pumunta po siya kasi kanina dito. Tapos dinala niya yung si baby. Iniwan niya Tapos hindi na bumalik. Yan pala ang dahilan ng pagtawag mo sa akin. Pero bakit naman sa'yo iniwan niya ni Leslie? Huwag mong sabihin. Opo, Nay. Ako daw po ang ama ng bata. Patawarin niyo po ako, Nay. Anak mo? Ryan, ang bata-bata mo pa. Sarili mo nga hindi mo kayang buhayin.
Tapos gumawa ka pa ng isa. Paano ka magiging ama? Pero napahinto siya bigla. Kasi misteri, sabay naming narinig ang munting ungol ng bata. Dahan-dahan itong dumilat at para bang diretsyong tumingin sa aming dalawa. Nagkatinginan kami ni nanay. Parang sabay kaming natulala nang makita ang munting ngiti sa labi ni Riley. Isang napakagaan at inosenteng tawa lang yun. Pero sa sandaling yun, lahat ng galit at takot na dala ni nanay ay parang natunaw. Nagbuntong hininga si nanay at marahang lumapit sa bata. Kamukhang kamukha mo, Ryan. Nay, Riley po ang pangalan ni baby. Baby Riley, ayan si lola mo. Si Lola Miring. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng papag at binuhat si Riley. Sa isang iglap misteri, nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni nanay. Mula sa galit, napalitan ito ng ngiti at tuwa. Hinaplos-haplos niya ang maliit na pisngi ni Riley at kahit papaano naramdaman kong tinanggap na rin ni nanay ang anak ko. Matapos noon, inilapag niya muna ang bata sa papag at sinilip ni nanay ang bag na iniwan ni Leslie. Buti naman at may dala pa siyang mga gamit. May gatas pa dito. Medyo marami-rami pa. Ang diaper, wag mo agad sayangin. Hindi naman laging ginagamit to. Gagamitin lang kung aalis siya. Maglamping na lang kung nandito sa bahay. Labhan mo na lang pagkatapos. Lampin? Nay, paano kung alam mo na, yung mabaho? Di linisin mo. Anak mo yan, Ryan. Hindi yan kung sinong bata lang. Gamitin mo itong lampen. Hugasan mo. Labhan. Ang tubig naman para sa gatas. Bibili ako ng mineral. Bawal kasi ang gripo at masela ng tiyan ng bata. Halos ilang oras akong tinuruan ni nanay kung paano bumuhat ng tama sa bata, kung paano magpalit ng lampin, punasan kung dumumi, paano padighayin, at marami pang iba. Pakiramdam ko parang binubomba ng impormasyon ng utak ko pero wala pa ring pumapasok. Nay, ang hirap naman. Hindi ko kayang tandaan lahat ng tinuro mo. Abay, pilitin mo. Nung ginawa mo yan masaya ka. Di ngayon, maghirap ka. Aba, hindi nyo kasi iniisip ang resulta ng mga ginagawa nyong kapusukan. Sorry na, Nay. O sige, gagawin ko na po yung lahat ng sinabi nyo. Susubukan ko po. Subukan? Hindi sapat ang subukan lang, anak. Dapat kayanin mo kung gusto mong lumaki ng maayos at ligtas ang anak mo. Kinabukasan, maagang nagayos si nanay ng mga gamit para pumasok. Ako naman, parang hindi naman nakatulog ng maayos sa kaba kung paano ko aalagaan ang sanggol habang wala siya. Bago lumabas si nanay ng pinto, dumungaw pa siya sa kwarto. Hinaplos niya ang pisngi ni Riley at hinalikan ito sa noo. Kita ko sa mukha ni nanay na ayaw niyang umalis pero kailangan dahil sa trabaho. Ryan, huwag mong pababayaan si Riley ha. Kundi, malalagot ka sa akin. Opo, Nay. At sumara na nga ang pinto. Ako lang at si Riley ang naiwan at ang katahimikan ng bahay biglang bumigat. Doon ko lang lubos na naramdaman. Wala na akong kawala. Ito na ang bagong buhay ko ngayon. At pagkaalis nga ni nanay, nagsimula ang pinakamahabang araw ng buhay ko. Parang hindi umuusad ang oras. Ang tagal. Bawat minuto, parang isang oras. Si Riley, iyak ng iyak at kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapatahan. Sinubukan ko siyang padidehin, ihele, kantahan ng kung ano-anong kanta. Pero wala pa rin. Ang hirap. Bahay, kubo, kahit munti ang halaman. Ano ba, baby? Tumahan ka naman na. Ano bang problema mo? Ayaw mo namang dumede. Tapos ayaw mo ring matulog. Ano bang gusto mo?
Misteri, sa gitna ng iyak ng bata, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Hindi ako dapat nag-iisa rito. Hindi lang naman ako ang may responsibilidad sa batang to. Dapat dalawa kami. Ako at si Leslie. Hindi pwedeng iwan niya sa akin ang lahat ng bigat. Hindi siya dapat tumakas. Sa sobrang pagkadesperado, kinuha ko ang lahat ng gamit ni Riley. Ang kanyang lampin, gatas, bote at lahat ng gamit sa loob ng bag. Mahigpit kong binuhat ang umiiyak na sanggol at nagdesisyon na kong hanapin si Leslie. Habang naglalakad ako, saka ko naalala ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi rin nagtagal ang relasyon namin ni Leslie. Dahil sa layo ng tirahan nila. Bihira lang kami magkita noon, tandang-tanda ko. Tapos mahigpit pa ang mga magulang niya. Kailangan ko pang tawirin ang kaduluduluhang bahagi ng bayan at bago makarating roon, dadaan ka pa sa isang napakalawak na maisan. Noong una, buo ang loob kong hanapin siya. Pero sa kalagitnaan pa lang ng lakad, nagsisimula na akong magsisi. Hindi lang ako ang pagod, pati si Riley, iyak na rin ang iyak. At higit sa lahat, wala akong eksaktong ideya kung saan talaga nakatira si Leslie. Isang beses ko lang kasi siyang pinilit ihatid noon at hanggang sa isang malaking puno lang siya pumayag. Doon niya ako pinaiwan at hindi ko naman nalaman kung saan talaga ang bahay nila. Habang naglalakad, tahimik na tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo ay ang iyak ni baby na halos bumabasag sa aking tenga. Kahit napakatahimik, nakakataranta pa rin ang boses niya. Hanggang sa biglang may narinig akong yabag. Mga hakbang na papalapit mula sa damuhan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, Misteri. At nang lingunin ko, tama nga ako, merong tao. At hindi ko inaasahan na makikita ko agad ang hinahanap ko. Si Leslie. Ang mukha niya, galit na galit. Parang may kinikimkim na bigat na hindi ko mawari. Ryan, bakit nandito ka? At bakit dala mo yung bata? Leslie, bakit mo naman iniwan yung anak natin? Pwede naman nating alagaan siya ng sabay pero wag mo namang abandonahin. Kailangan niya ng ina. Hindi pwede. Hindi mo ko naiintindihan eh. Kaya ko nga siya iniwan sa'yo kasi hindi ko pa siya kayang alagaan sa ngayon. Pero bakit nga? Ano bang dahilan? Bakit hindi pwede? Hindi pa siya nakakasagot nang bigla naming marinig ang isang malakas na kaluskos mula sa damuhan. Ryan! Takbo! Dali! Misteri. Ewan ko pero iba ang dating ng boses niya noon. Hindi yun basta takot lang. Parang desperado. Sa isang iglap, tumakbo ako ng sobrang bilis. Halos madapa ako sa pagkataranta. Bitbit si Riley na hindi tumitigil sa pag-iyak. Si Leslie naman, tumatakbo rin sa likuran ko. Leslie, ano ba to? Anong nangyayari? Sino ba yung tinatakbuhan natin? Delikado ka sa kanila. Pwede ka nilang patayin. At si Riley, gusto nilang kunin. Pero hindi ako papayag. Ha? Sinong sila? At saka bakit? Anong ibig mong sabihin? Basta, mauna ka na. Dumiretso ka pabalik sa kalsada. Huwag na huwag kang hihinto hanggat hindi ka nakakarating sa maraming tao. Protektahan mo si Riley. Pangako mo. Bago pa man ako makasagot, lumitaw mula sa gilid ng maisan ang isang napakalaking aso. Hindi ordinaryo. Itim na itim ito. Mas malaki pa sa normal na aso. At ang mga mata, pulang-pula, naglalagablab. Para itong lobo na galit na galit. Diretso ang titig nito sa akin at handang-handa na atang sumugod. Pero bago pa ito kumilos, pumagit na si Leslie at siya ang humarang sa amin. Leslie! Huwag mo na akong intindihin, Ryan! Umalis ka na dito! Gulat na gulat ako. Halos mabuwal sa kaba. Hinigpitan ko ang hawak kay Riley.
Pero paglingon ko muli sa likuran, wala na ang aso at wala na rin si Leslie. Tanging ako at ang iyak lang ni Riley ang naiwan, kaya dire-diretso na akong tumakbo. Tulad ng bilin niya, tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa kalsada. Doon ko lang naramdaman ang kaligtasan ng marami ng tao sa paligid. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Umuwi akong basang-basa ng pawis, nanginginig sa takot at sobrang pagod. Mabuti na lang sa wakas, napagod din si Riley at nakatulog na sa aking bisig. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, sinalubong ako ng galit na tinig ni nanay. Ryan! Saan ka ba galing? Saan mo dinala ang bata? Nay, hinanap ko po si Leslie. Diyos mio! Hindi ka talaga nag-iisip. Paano kung may nangyari sa inyo? Paano kung mapahama kayong dalawa? Ano gagawin mo? Ay nako ka! Isang araw ko palang iniwan sa'yo ang bata. Ganyan na ang nangyari. Alam kong mali ako, kaya wala na akong nagawa noon kundi manahimik na lamang at tanggapin ang galit ni nanay. Kinabukasan, mas kalmado na ang araw kumpara kahapon. Mas madali ko nang napapatahan si Riley. Bukod roon, naglalaro at nagtatawanan pa kami. Yung hagik-hik niya, Misteri, para bang musika sa tenga ko. Nakakagaan ang loob at kahit ilang oras pa akong puyat, nawawala ang pagod ko. Maya-maya may kumatok sa pinto. Napaisip agad ako, baka si Leslie na yon. At sakto, tahimik lamang si Riley kaya mabilis akong lumabas. Pero Misteri, hindi po si Leslie ang kumatok. 2 tao ang bumungad. Isang lalaki na halos kaedaran ko lang at isang babaeng medyo may edad na. Ang babae parang pamilyar ang muka pero hindi ko agad matandaan kung saan ko siya nakita. Magandang araw. Tanong ko lang, may dumating bang babae rito na may dalang bata? Hindi ako agad nakasagot. Gusto ko sanang magsabi ng totoo pero biglang sumagi sa isip ko yung sinabi ni Leslie kahapon na delikado raw ako at may gustong kumuha kay Riley. Kaya naman tinitigan ko silang mabuti at pinilit kong magpanggap na matapang sa sagot ko. Magandang araw din. Sino ho sila? Bigla namang sumingit ang babae. Ako si Mrs. Lagro. Anak ko ang babaeng hinihinala naming dito nagpunta. Paano nyo nasabing dito? Sa dami ng mga dumadaan dito sa lugar namin, hindi ko na matatandaan yun. May mga tao sa barangay, nag-aalok-alok ng kung ano-anong tinda, naglalako, o kaya naman mga naniningil ng utang. Naku, wala akong utang ha. Huwag kang mag-alala sa bagay na yun. Hindi naman kami naniningil ng utang. Wala naman bang batang iniwan dito? Bata? Wala. Bakit naman mag-iiwan ng bata dito? Anong klaseng tao naman yung mag-iiwan ng ganyan? Pero Misteri, habang nagde-deny ako, biglang umingit si Riley mula sa loob ng kwarto. Yung ingay na imposibleng mapagkamalang hindi galing sa sanggol. Ano yun? Parang may bata ata dyan eh. Oo nga, parang may narinig din ako. Wala yun. Baka ho sa kapitbahay lang. Kasi yung katabi yung bahay namin, may bagong panganak lang dyan. Ang ingay-ingay nga niyan eh. Lagi akong nagigising tuwing gabi. Sana totoo ang sinasabi mo. Kasi kung sakaling nasa iyo ang bata, kidnapping na yan. Ako kasi ang ama niya at siya ang biyanan ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kaya pala pamilyar ang mukha ng babae. Bukod sa kahawig ni Leslie, bigla kong naalala na minsan ko ngang nakita ang larawan niya sa pitaka ni Leslie. At yung sinabi ng lalaki, siya raw ang ama ni Riley? Totoo kaya? Paano kung hindi pala ako ang ama? Paano kung tama sila? Kung ibalik ko na lang kaya si Riley sa kanila,
Siguradong mas magiging tahimik ang buhay ko. Babalik na sa dati ang lahat, ang buhay binata at walang problemang tulad ko. Ma'am sir, huwag kayong mag-alala. Kung sakaling makita ko yung babaeng sinasabi nyo, sasabihin ko agad na hinahanap nyo siya. Ano ba ulit ang pangalan nyo? Mrs. Lagro at Sir… Jake! Jake ang pangalan ko. Sir Jake. Sige ho, pasensya na ha. Busy kasi ako, nagluluto ako. Maiwan ko na kayo. Agad kong isinara ang pinto at mabilis na bumalik sa kwarto. Binuhat ko agad si Riley at halos mapiga ko siya sa aking yakap. Misteri, hindi ko alam pero ang sama ng kutob ko sa dalawang yun. Kahit ba nanay pa siya ni Leslie, para bang may kakaiba sa itsura nila. Lalo na nang marinig ko ang pangalan ng lalaki, Jake. Parang ang layo naman sa Riley. Para bang hindi totoong siya ang ama ng bata. Pero ilang segundo pa lang, may narinig akong kumakaluskos sa bintana ng kwarto. Parang may pilit na sumisilip kahit na sarado ang kahoy na bintana. Bahagya itong bumubuka. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang, pero bigla na lang akong napasigaw. Hoy! Alis! Umalis kayo dito! Bigla namang tumigil ang kaluskos, pero ramdam ko pa rin ang presensya nila. Nilapag ko muna si Riley sa papag at dahan-dahan kong binuksan ang bintana. At pagdungaw ko nga, misteri, dalawang maiitim na malalaking aso ang nakatitig diretso sa akin. Malalaki, mababagsik at parang galit na galit. Bigla namang umiyak si Riley ng malakas at kasabay noon, tumahol ng malakas din ang mga aso. Nakita ko ang dustpan sa tabi ko at agad ko itong dinampot at winasiwas sa kanila. Alis! Alis! Umalis kayo rito! Pero misteri, ayaw nilang umurong. Halatang hindi sila ordinaryong aso. Mas lalo pa akong kinutuban ng masama sa pagpatuloy na pag-iyak ni Riley. Sinarado kong muli ang bintana at kinarga ko ang bata. Nagtaka ako dahil sobrang taas ng lagnat nito. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana para tingnan muli ang dalawang aso habang buhat ko si Riley. Pero nakapagtataka, wala na ang mga ito na kanina lang ay parang susugod na. Hindi ko alam, misteri, pero nakakaramdam pa rin ako ng panganib, kaya naman naisipan kong umalis na lang muna ng bahay. Nagtungo ako sa pintuan at pagbukas ko nito, nandoon ang dalawang nilalang na kanina ay kausap ko. Ang lalaki na si Sir Jake at si Mrs. Lagro. Pero sa pagkakataong ito, misteri, iba na ang kanilang mga anyo. Nag-iba ang ayos ng buhok nila at ang mga mata nila namumula at nanlilisik, habang kapansin-pansin naman ang amoy nila na tila sobrang lansa. Mayroon ding mga putik sa kanilang kamay at paa. At doon ko napagtanto, sila ba ang mga malalaking aso na nasa likod ng bahay namin kanina? Nandito na naman kayo? Ano bang kailangan nyo? Sinasabi ko na nga ba, nagsisinungaling ka. Akin na yung bata! Ano gagawin nyo sa anak ko? Hindi mo anak yan. Anak ko to! Ikaw ang nagpapanggap! Ikaw man ang ama niya, pero amin siya. Huwag ka nang manlaban pa. Mabuti pa, ibigay mo na lang sa amin ang apo ko. Hindi! Ano man ang mangyari, hindi ko siya ibibigay sa inyo. Alam ko, may dahilan si Leslie, kaya ayaw niyang ibigay ito sa inyo. Naglakad sila ng dahan-dahan papasok ng bahay, habang ako naman ay umaatras sa takot. Hanggang sa nadampot ko ang isang walis at walang ano-ano, hinampas ko sa mukha ng lalaki. Pero misteri, walang naging epekto. Bagkus, tumawa lang ito habang lalo pang lumalapit sa akin. Lumingon ako sa paligid, naghahanap ng matatakasan
hanggang sa isang malakas na sigaw ang nanggaling mula sa matandang babae. Nagtaka ako, pati ang kasama niyang lalaki, kung ano ang nangyari dito. Pilit na inaabot ng matanda ang kanyang likod at tila doon nanggagaling ang sakit. Hanggang sa napasigaw na rin ng lalaki sa kirot na naramdaman. Labis ang pagtataka ko kung bakit at ano ang nangyayari. Hanggang sa mapaupo na ang dalawa sa sahig. Doon ko nakita si nanay sa labas ng pintuan, may hawak na asin at binabato ito sa kanila. May dala din siyang parang balot at doon ko napagtanto na doon galing ang pinambabato niya sa mga nilalang. Nay, mabuti na lang at dumating kayo. Tumakbo na kayo ng bata, anak! Sa likod na kayo dumaan! Paano po kayo? Huwag mo na akong alalahanin! Umalis na kayo! Bilisan nyo na! Nagmadali akong nagtungo sa kusina kung saan may pintuan patungo sa likod ng bahay. At nang makalabas ako, doon ko narinig ang sigaw ni nanay na parang nahihirapan. Kaya naman natigilan ako, Misteri. Namili ako kung tutulungan ko ba si nanay o tatakas na lang kami ng bata. Pero Misteri, hindi ko magagawang iwan ang nanay ko. Alam kong kailangan niya ako. Nang makakita ako ng isang basket sa likod ng bahay, doon ko muna inilagay si Riley at isinabit ko sa haligi. Nagmamadali akong bumalik, umikot sa gilid ng bahay at doon ko nakita si nanay, nakadapa, duguan habang nasa ibabaw niya ang matandang aswang. Nay! Bitiwan yung nanay ko! Buong tapang akong sumugod. Pero agad akong natumba at tumalsik dahil sa pagkakadunggol ng lalaking aswang sa akin. Inapakan niya ako sa dibdib habang patawa-tawa pang nakatingin sa akin. Saan mo dinala ang sangkol, ha? Hindi niyo siya makikita. Layuan niyo ang nanay ko. Matapang ka, ha? Pero wala ka namang binatbat. Hindi ako makapaniwalang nagkagusto si Leslie sa isang walang kwentang tulad mo. Pero Misteri, narinig nila ang malakas na pag-iyak ni Riley mula sa likod bahay. Nang marinig yon ng matandang nilalang, agad niyang nilubayan si nanay at nagmadaling nagtungo sa lugar kung saan naririnig nila ang tunog ng pag-iyak ni Riley. Sinigawan ko pa siya upang pigilan. Wag! Wag mong lapitan ang anak ko! Si nanay naman ay tila nawala na ng malay. Humangos ang matandang aswang sa pagkuha kay Riley pero biglang may sumunggab sa kanya at sabay silang nahulog sa putikan. Malalakas na tunog ng pakikipaglaban ang narinig ko. Napatingin ako sa lalaking aswang na tila naman nagtataka. Habang nakatapak siya sa dibdib ko, doon nakatuon ang atensyon niya. At nang lumabas ang matanda, nakita ko kung sino ang tumulong sa amin. Si Leslie. Siya pala ang kalaban ng matanda. Pero iba na rin ang itsura niya ngayon. Parang katulad rin nila. Isang nilalang ng dilim. Nang makita ng lalaking aswang na napupuruhan ng matandang kasama niya, agad niyang inalis ang pagkakatapak sa akin para tulungan ito. Pero hindi ako papayag. Agad akong bumangon, dinampot ang malaking kahoy sa gilid at buong lakas na ipinalo ito sa leeg niya. Ngunit sa sobrang lakas nito, nabali lamang ang kahoy at huli na nang makita kong pasugod na pala siya para sunggaban ako. Nakagat niya ang leeg ko pero hindi na ito tuluyang bumaon. Naramdaman kong may basang dumadaloy sa mga kamay ko. Doon ko napagtanto na tumarak ang nabaling kahoy sa dibdib niya. Gulat na gulat ang nanay ni Leslie at napasigaw ito. Natigilan silang dalawa sa kanilang pakikipaglaban. Bumitaw ang lalaki sa pagkakaakap at hawak-hawak ang kanyang dibdib na sugatan.
Hanggang sa biglang nagsalita si Leslie. Ma, sige, sasama na ako sa inyo at papayag akong sundin ang gusto nyo. Magpapakasal ako kay Jake kahit wala akong nararamdaman sa kanya. Sige, payag na ako. Bubuo kami ng pamilya at ng mga susunod na henerasyon sa lahi natin. Basta lubayan nyo lang ang anak ko at hayaan nyo siyang mamuhay ng normal. Maawa ka, Mama. Tao pa rin siya. Hindi siya bagay sa mundo natin. Please. Sumang-ayon ang matanda. Inalalayan ang lalaking may sugat. At bigla silang nag-anyong aso at tumakbo palayo. Si Leslie naman, sumunod na lang sa kanila nang walang pamamaalam sa akin. Pero bago yun, lumingon pa siya sa akin, tumingin sa amin at kay Riley habang tumutulo ang luha. Alam kong labag sa kanyang loob ang ginawa niya. Pero ginawa niya yun para iligtas kami. Para ilayo si Riley sa kanila. Hanggang sa nagulat akong nag-anyong aso rin siya. At tuluyan ang tumakbo palayo. At yun na ang huling pagkakataong nasilayan ko siya. Sa mga narinig at nakita ko, alam ko na ang tunay na pagkatao ni Leslie Misteri. Sapat na yun para maintindihan ko kung bakit hindi kami nagkatuluyan dahil sa malaking pagkakaiba ng aming katauhan. Agad kong kinuha si Riley at tinulungan si nanay na dalhin sa ospital upang ipagamot. Matapos ang ilang araw, nagbalik na sa normal ang lahat. Pero ilang buwan kaming natakot ni nanay na baka bumalik ang mga aswang. Pero mukhang tinupad naman nila ang kagustuhan ni Leslie. Sa isang banda, hanga ako sa ginawa niyang sakripisyo para sa anak niya. Sa kagustuhan niyang mapalayo sa buhay nila ang anak namin, nagpakasal na lamang siya sa taong hindi niya mahal. Kalaunan, Misteri, nagpursigi akong maghanap ng trabaho. Minsan, dala ko si Riley habang nag-a-apply. Minsan naman, iniiwan ko muna siya sa kapitbahay. Hanggang sa awa ng Diyos, may isang establishmentong malapit sa amin na tumanggap sa akin bilang gwardya. Sa gabi ang pasok ko, kaya sa umaga ako ang bantay kay Riley at sa gabi naman ay si nanay. Hirap kami nung umpisa. Parehong pagod at puyat. Pero kalaunan, pinahinto ko na si nanay sa pagtatrabaho sa patahian. Tumatanggap pa rin siya ng mga pananahi. At sa totoo lang, mas malaki pa ang kinikita niya dahil siya ang naging pangunahing mananahe sa lugar namin. Kahit nga sa simbahan, siya rin ang kinukuha. Mula noon, Misteri, natapos ang pagiging tambay ko sa buhay. Nagkaroon ako ng motibasyon sa pagtatrabaho. Lahat ay gagawin ko para sa nanay at anak ko. At ngayon nga, Misteri, 18 anyos na rin siya. Si Riley, binatang binata na. Halos sing edad ko siya nang mangyari ang lahat ng yun. Malungkot siya dahil hindi man lang niya nakilala ang kanyang ina. Pero naiintindihan niya ang lahat at nagpapasalamat siya rito. Yun nga lang, Misteri, angkin pa rin niya ang ilang katangiang nananalaytay pa rin sa kanyang dugo. Ang mabilis na paggaling ng kanyang sugat, ang mabilis niyang pagkilos, at ang kakaiba niyang lakas. Pero sana, Misteri, hanggang doon na lang ang kakaiba sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Dasal ko pong lumago ang inyong channel at magpatuloy pa ang programa ninyo.